Magandang araw uli mga kabukid. So nandito na naman tayo at meron na naman tayong panibagong pag-uusapan patungkol sa kung magkano nga ba ang bentahan ng baka ngayon. At bakit nga ba kailangan nating lagyan ng tali ang ating mga baka. At paano natin dapat alagaan yung mga bagong taling mga baka. So ngayon ay umpisa na natin. Intro muna tayo mga kabukid. Hold up. So, ayun nga guys, magandang araw muli. So, meron kami dito yung dalawang baka na bagong panganak, which is 5 buwan na sila. And then, yung isang baka, parehas kasing parehas lalaki, parehas bulugan. So, yung isa, yung anak nito ni Mo, itong baka na ito, is may nakabili na. So, bali kamag-anak lang din nung pinag-aalagaan ko nitong mga baka. So ngayon is pag-usapan natin kung magkano nga ba ang bentahan ng baka ngayon na 5 buwan, kasi meron din kasing iba't ibang uri ng pagbili ng baka. Yung iba bumibili ng mga ganito, yan yung mga maliliit na ganyan, yung mga buwan na ng edad. Meron din naman yung nasa tiyan pa lang nung inahin, o yung nasa tiyan pa lang nung breeders na mga baka, yung mga breeder na baka ninyo, is pwede nang tinatawag dito sa amin is yung tinatampahan na, o yung nasa tiyan pa lang binabayaran na, kumbagay binibili na kaagad kahit ano man na maging kasarian nung, kumbagay lalaki or babae, binibili na niya yun. Dito sa amin ang tampahan is nasa umaabot ng 15k pataas. Tampa lang yun, nasa tiyan pa lang yun ng baka. So makukuha niya yung kapag yung nanganak na, at or yung malaki na, yung hiwalay na talaga. So meron din naman yung ganito, yung mga ganitong baka, yung mga maliliit pa lang, yung mga 5 buwan pa lamang. Yan, pwede rin kayong bumili ng ganyan. Tsaka pwede rin kayong bumili ng mga dumalaga. Pwede rin kayong bumili ng mga inahin na, or yung mga bulugan na. Pwede rin naman iyon. Kaya lang, katumbas naman nun, mas mahal kumpara dun sa tampa, o dun sa nasa tiyan pa lang nung nanay nung baka na bibilhin ninyo. Ang kagandahan kasi kapag yung sa tiyan pa lang nung baka nyo nabili is mura kaysa dun sa mga malalaki na, kasi mahal talaga. So dito kasi sa amin bihira yung mahirap lang kapag sa tampa, bihira lang yung nagbebenta ng nasa tiyan pa lang nung baka, kasi ang sa kanila hindi pa nila alam kung mabubuhay nga ba yung magiging yung tatampahan nila, kasi syempre matagal-tagal na panahon pa nila yung aalagaan. Hindi nila alam kung sakaling mamatay man, or kung ano man ang mangyari dun sa magiging ilalabas nung baka. So yung iba, karamihan dito sa amin, yung mga ganitong dumalaga ang binebenta, kasi yan ilang kuha na talaga yan, maglalandi na yan, kumbaga pwede na talagang i-breed doon sa mga baka na gusto nyong maging. So ayun nga, magkano nga ba ang bentahan doon sa mga 5 buwan namin, yung ito, ayan, magkano nga ba ang bilhin niyang baka na yan. Ito na nga, nilagyan na nga natin siya ng tali nung kamakailan lang para ma-practice na natin. So magkano nga ba ang bentahan natin ng baka, o magkano yung nabili nung nakaraan. So si ate, siya kasi yung pinsan kasi niya yung bumili, pero ako ang nakakausap dun sa pinsan niya, kasi nakakontak ko yung pinsan niya. So parang pinapunta ko dito, nasabi ko meron kaming binibenta, meron si ating binibenta na baka. So which is ito nga yung may tali na ito. So si ate na rin yung nag-price. Sabi ko si ate na lang tanungin niya, kasi kanya naman ito. So ang naging price nito is nasa 25k. So nag-ano ako na
25k. Medyo okay naman. Tapos nabalitaan ko na nung bumalik na si kuya is na ano na raw pala, okay na, na-deal na. Kumbaga nagpunta siya nung umaga. Nagpunta siya nung umaga. Nung balik niya, may dala na siyang pera, binayaran na niya kaagad 25k. So, bakit nga ba niya binili kaagad? Kasi nga daw, kailangan din daw niya talaga ng bulugan. Yung ay sinasabi ko nung nakaraan, mas maganda ko talaga kung may sariling bulugan ang nag-aalaga o nagpaparami ng baka, kasi mas mabilis makapagparami kapag may sariling baka na bulugan. So ayun guys, walang tawad-tawad, basta binayaran na nga daw agad ni kuya. Si kuya kasi yung pinsan nung ate ko dito, yung amo namin. Binayaran niya kagad 25k. 25k to mga kabukid. Itong 5 months old pa lang na bulugan, binayaran niya kagad dito. So nung isang araw nga is tinalian na natin to. Ito, kagandahan pati, bakit nga ba natin tinatalian ng baka? So kung makikita nyo, ayan ayan, ang inilagay kong tali sa kanya is nasa ano lang, 1 meter lang ang haba niyan, kasi para yung kapag masyadong mahaba is baka sumabid lamang sila kapag naglakad-lakad sila, kung saan sila suot-suot sa mga damo-damo, kasi hindi pa sila masyadong praktisado o maalam sa pagkakaroon ng tali sa kanilang leeg. So iyan, sa pamamagitan niyan, hindi pa sila masyadong may stress o mabibigla, na kumbaga masasanay na sila na may ganyan na silang tali diyan. Medyo late pa nga ako ng paglalagay ng tali, is dapat pa lang mga 3.5 hanggang 4 nilagyan ko na ito ng tali, kasi na ito dapat mga nasa 8 months medyo mahaba na ang tali nito, kasi dapat every 2 months nagdadagdag ako, nagpapahaba na agad ako ng tali sa kanila para ma-practice na nila. Pero hindi ko pa sila yung itatali or yung ipupugal ko sila sa isang talian. Hila-hila pa rin nila yun, nakakagala pa rin sila. Pero ano pa rin, maikli pa rin, hindi pa rin masyadong mahaba ito. So medyo na late nga tayo ng paglalagay, kasi masyadong marami tayo na naging trabaho nitong mga nakaraang araw. So iyan na lang muna ang inilagay natin, kasi parang panimula na lamang muna niya. So yun, magandang gawin mga kabukid kapag yung may mga bago kayong panganak, mga bagong yung mga dumalaga na baka na hindi nyo pa natatalian. Huwag nyo na munang lalagyan ng mahabang tali, yung kumbaga saktong nakakalagkad lang nila yung tali, hindi masyadong mahaba, or hindi sila masyadong mahihirapan sa paglalakad, yung katamtaman lang ang haba para alam lang nila kung saan sila tatakbo kapag yung nahihirapan sila, kasi mabibigla yan, may stress yan kapag nabigla nyo silang lagyan ng tali. So linawin lang natin mga kabukid. So ang tampa ng baka dito sa amin lang is nasa 15k, yun nasa tiyan pa lang ng nanay yon. At yung 5 buwan na binebenta namin dito, which is yung mga bulugan na yun, is nasa 25k. Sa amin lang yun guys, pero di ko lang alam kung sa iba kung magkano. At paano naman guys, magtanong yung iba, paano naman kung magkano naman yung mga nasa 1 taon na mahigit, or yung mga nasa 1 taon at 10 buwan, ganun. Kasi meron kami dito mga dumalaga. So katulad nito mga kabukid, ito si Sidekick. So ito, nalalagyan na ito ng price na nasa 40 to 45, kasi nasa magdadalawang taon na yan si Sidekick. So yung mga kaedaran niya, iyan si Negi, is maabot na rin ng ganung presyo. Ito si yung anak din ito ni Mo, yung sinundan nito nung bagong panganak niya ngayon, umaabot na yan sila ng mga nasa 40 to 45. Dito lang yun sa amin, kasi
nagkakaiba lang ng presyo sa mga lugar-lugar na pinagmumulan ng mga hayop. Dito sa amin kasi napakahirap ng baka, kasi tsaka napakabilis ng mga baka rito pagka sa mga karnihan na. So ito nga pala guys, ipakita ko sa inyo si Marimar. So ito, buntis ito. So ito, pwede rin kayo makabili ng ganyan, pero kami kasi sa amin sa ganito, pwede kayo makabili ng ganito sa amin. Kaya lang, di ko lang alam kung pwede ngayon. Pwede kayo makabili ng mga baka na ganito, yung nasa tiyan pa lang nila. Bibili nyo na yung anak. Kaya lang, inuulit ko nga, bihira lang nagbebenta ng ganun. Tsaka, yung mga nangangailangan lang na maipagbenta. Ito, pwede rin kayo ng isa, meron pang isa, yung bibili kayo ng inahin. Minsan makakatsamba kayo, inahin na buntis. Oo, kaya lang talagang yung presyo, syempre magkaiba yung presyo nung nanay tsaka yung dinadala nung baka na buntis, kasi kumbaga may anak na yun medyo madadagdagalan ng konti yung price niya. Siguro sa tingin ko ang price nung mga ganyang baka sa tansya ko lang ngayon nasa mga 50han na mahigit yung ganyan, yung mga inahin na. Yung iba pa nga dumadaan pa nga, nagiging 100,000 pa nga yung mga inahin. Pagka yung mga talagang veterano na sa mga panganganak, yung talagang tested na sa mga panganganak, talagang yung price niyan hindi mo aakalain na magiging presyo ng baka yun. Pagka sa mga breeders sa ibang lugar, talagang yung mga sikat na mga malalaking mga farm na nag-aalaga ng baka, may mga breeders, talagang umaabot na ng 100,000 yung kanilang mga baka. So dito nga medyo mura pa ang pagbebenta ng mga baka. So mura pa yun dahil mga nasa ano lang naman tayo, is mga backyard farming, kumaga sa mga tabing ano lang. Yung iba nga rito nakikisuga-suga lang. So, kaya syempre para gusto nila makakumita ng kahit konting pera, ibebenta lang nila yung kanilang mga baka ng abot lang na makakaya, nung bibili lang din na magpaparami. Mabalik tayo mga kabukid dun sa tanong na bakit nga ba natin kailangang lagyan ng tali ang ating mga baka. So paano nga ba natin sila alagaan kapag yung may tali na sila? So unang-una, doon sa tanong na bakit nga ba natin kailangan lagyan ng tali yung ating mga baka kahit nandito sila sa ating farm, kahit na may bakod tayo, is unang-una yung trabaho, yung protection nila, at syempre yung security nung ating mga alaga at nung ating farm sa lahat ng parte ng farm natin. So kailangan natin silang lagyan ng tali para ma-minimize natin yung kanilang gagalawan o yung kanilang mapupuntahan sa ating farm. Kasi pag may tali, syempre may tatali lang natin sila sa isang lugar na dapat nandun lang sila. Hindi yung kaigian ng mga ibang baka na nakabutaw, nakakulong. So pwede rin naman na nakakulong, pero yung nakabutaw, lalo katulad nitong atin, is hindi naman kailangan na nakabutaw, kasi meron din tayo mga katabing, yung iba nagtatanim ng gulay, may mga tanim na niyog na pwedeng kainin yung mga dahon ng mga niyog, kasi itong mga baka kahit anong talbos pwede nilang kainin. So ayaw natin makapinsala ng ibang mga tanim o yung ibang mga pinagkakakitaan ng ating mga kapwa farmer o kapwa mga kabukids. So less trabaho, sabi ko, kapag may tali, dahil kapag yung kailangan natin silang huliin, madali lang natin silang mahuhuli kasi nakatali sila. Kapag kailangan natin silang paturukan, pabigyan ng vitamins, mabilis lang natin silang huliin kesa nakabitaw, kasi may tali lang sila na pwede nating itali sa isang puno. So yan, sa pamamagitan yan, pag nakatali yan, yung protection din nila, protection dun sa mga
ibang tao na pwedeng manggulo sa kanila. Maraming ganun dito sa atin, pero may iwasan natin yan kapag may tali. Saka yung security ng ating mga baka. Kasi kapag yung may tali sila, so sabi ko nga kanina, is mamiminimise natin kung saan yung lugar lang na nandun sila. Kasi pagka ang baka nakabutaw, kahit saan yan makakapunta yan. Kahit sabihin mo may bakod ka, ay ang baka napakalakas tumalon niya ng bakod. So talagang tatalinin lang niya yan pagka yung natansya na niya kaya niyang talunin. So pag nakatalon na siya, pupunta siya sa ibang lugar, sa ibang bukid. So masesecure natin yung ating mga baka at yung ating kabuhayan. So paano nga ba natin sila ang alagaan habang sila ay nakatali? So naging topic na natin to. So ang pag-aalaga natin sa kanila is isusuga natin sila ng umaga at hapon. Sa tanghali, sisilipin lang natin sila kung okay ba sila sa talian nila. At sa hapon, kapag sa pagsusuga natin is papainumin natin sila. Tapos isusuga natin para meron silang sapat na sustansya na makukuha sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pero yung mga ganitong bata pa, yung mga 5 months old, dinahayaan lang natin yan ng nakabutaw kasi hindi naman yan katulad ng kanilang mga nanay na malayo na ang nararating. Itong mga ito is medyo nakalapit pa ito sa kanilang mga nanay. Medyo sama-sama pa sila kapag yung maglalakad-lakad sila, sama-sama pa, hindi pa masyadong nalayo kasi maliliit pa sila. So ayan, pag nilagyan na natin ng ganyan, sabi ko nga, pagka tumanda na sila, mapoprotektahan na natin sila sa iba't ibang mga pwedeng mangyari sa kanila. At yung ating mga sarili din is mapoprotektahan natin, may iwasan natin yung magkaroon ng kaaway kapag nakapinsala sila. So mas maganda talaga kung may tali. So ayun lang mga kabukid. So maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta, patuloy na mga nag-tune in sa atin sa panonood or mga nakikinig, at yung mga sumusuporta po sa akin, yung mga subscribers ko dyan, maraming salamat po. Sana patuloy po kayo manood sa mga ganitong uri ng ating pinag-uusapan patungkol sa farming or sa cattle farming. So maraming salamat po. Yun lang po, maraming salamat. Ha ha.